Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aking tutunan para sa daily devotion na pinamagatang kontrolado ba ng Diyos na manalo sa eleksyon pati ang mga korap. So yung concept natin ngayon is compatibilism. Ang scripture natin ngayon is Proverbs chapter 21 verse 1 na sinasabi, "In the Lord hands the king heart is a stream of water. Then he channels toward all who please him." Tagalog, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan ikawin. So, yung katuruan po natin nga is number 1. God is control over human will and powers. So, sinasabi dito na kahit may kalayaan yung tao, ang Diyos pa rin yung may pinakamataas na kapangyarihan at nagtatakda ng mga pangyari ayon sa kanyang plano. So, God is in control over human will and powers. Number 2, humans are fully responsible for their choices. So, dito sinasabi na kahit may responsible ang Diyos, hindi nito inaalis yung pananagutan ng tao sa kanyang mga desisyon at kilos. No? Kahit may soberanyang Diyos, hindi nito inaalis ang pananagutan ng tao sa kanya mga decision at kilos. So, humans are fully responsible for their choices. And number 3 is, the Bible affirms both statements. So, sinasabi dito na ang Bible ay nagtuturo na ang Diyos ay may ganap na kapamahalaan. Ngunit kasabay nito, binibigyan din tayo ng pananagutan, no, sa ating mga kilos. So, mayroon din tayo dito ang responsible nila sinasabi. So, the Bible affirms both statements. So, kumbaga sa pamahalaan, yung pinagbabasa nila is yung the law. Pero yung law kasi natin is, dito sa atin, mga Christian, is Bible. No? So, bilang application, number 1, trust in God's sovereign plan. So, sinasabi ito, dahil hawak ng Panginoon Diyos niya lahat ng bagay, dapat tayo magtiwala sa kanyang plano, kahit hindi natin ito lubos na unawaan. Diba? Diba, minsan sa buwan natin may dumarating, may nangyayari, pero hindi natin maunawaan kung bakit nangyari sa atin, di ba? Ganun. So, tayo, may naranasan kang parents mo hindi natanggap sa work na inaasam niya, no? Imbis na malungkot siya ng husto, dapat sinasabi natin na magtiwala ka kay Lord dahil may mas maganda pa siyang plano para sa'yo. So, trust in God's sovereign plan. Number 2 is take full responsibility for your actions. So, hindi natin pwede isisi sa Diyos o sa ibang tao yung mga pagkakamali natin. Tayo ang may pananagutan sa ating mga kilos kasi tayong gumawa nun, no? Di ba tayong may mga tayong ganito eh, may mga ugali tayong ganito na yan, dahil sa'yo, nangyari yan, di ba yung mga ganyan? So, dapat sinasabi ito na ikaw gumawa, huwag ka manisi sa iba, no? Kung bumaksak ka man sa exam mo dahil hindi ka nga nag-aral, hindi mo dapat sisihin yung guro, di ba? Yung classmate mo, kahit di kanya pinakopya. Sa halip, tanggapin mo yung pagkakamali mo at pagbutihin mo na lang sa susunod. So, take full responsibility for your actions. And lastly, do your best as if everything's depend on you. So, dapat natin pagsikapan ang ating gawain na parang tayo lang ang may control, no? Ngunit sa puso natin, alam natin na ang Diyos pa rin ang may huling salita. So, like for example, sa competition, no? Dapat ibigay natin yung buong husay natin, buong galing natin sa pagsasanay at paghahanda. Ngunit pagkatapos, dapat ipaubayan natin sa Diyos ang resulta, no? So, si God pa rin talaga ang manguna sa lahat ng bagay. Dahil si God may plano siya, kahit di natin yung unawaan. So, ayun lang ang katunan sa daily devotion. Na may matutunan kayo, ma-share sa iba, syempre mga praise sa ating buwan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.